Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarers na sinalakay sa Houthi balik Pilipinas. Mga labi ng OFWs na nasawi sa sunog sa Kuwait na iuwi na. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Mayor Alice Guo. Chinese Embassy na nawagang ipagbawal na ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. BSC sinuportahan ang paglulunsad ng Larong Pilipinas Swimming Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ligtas nang nakauwi ng bansa nitong Lunes ang 21 Pilipinong tripulanteng sakay ng MV Tutor na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Nauna nang naisalba ang mga Pilipinong marino sa Port of Manama, Bahrain, kung saan nakatanggap rin sila ng tulong pinansyal na 192 Bahraini dinars o katumbas ng 30,000 pesos bawat isa. Sumatotal 22 Pilipinong marino ang sakay ng MV Tutor, kung saan isa pang Pilipino ang nananatiling nawawala. Patuloy namang isinasagawa ang paghahanap para sa nawawalang Pinoy seafarer. Samantala, bilang pagpapaigting sa edukasyon para sa mga katutubong komunidad, naglaan ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM alinsunod sa pag-aproba ng Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 57 milyon. Ang kabuang balita, tunghayan kay Jade Buhoy. Higit sa 57 milyong pisong pondo ang inilaan ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpapaigting ng edukasyon para sa mga katutubong komunidad. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa Special Allotment Release Order o SARO na siyang kaugnay ng Notice of Cash Allocation o NCA bilang pagpapatupad sa programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ang PAMANA program ay naglalayong magsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga pamayanang apektado ng sigalot at kahirapan sa pamamagitan ng programang hatid ng pamahalaan. Kasama sa pondo ang pagpapatupad ng Educational Assistance Program na siyang gagamitin upang bigyang malawak na akses ang mga katutubo sa mataas na antas ng edukasyon upang bigyan sila ng maayos na oportunidad sa hinaharap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglipana ng insidente ng sunog at pagtaas ng bilang ng krimen, pinaghahandaan ng Bureau of Fire Protection o BFP at ng Department of the Interior and Local Government ang pagsapit ng nalalapit na zona upang mas mapataas pa ang antas ng seguridad at kaligtasan ng bansa sa mismong araw ng pangyayari. Ang detalye, tunghayan muli kay Jade Buhoy. Nagugnay ang Bureau of Fire Protection o BFP at Department of the Interior and Local Government o DILG upang paghandaan ang kaligtasan at seguridad sa nalalapit na pagsasagawa ng State of the Nation Address o SONA. Ang dalawang ahensya ay nagpulong kasama ang mga namumuno sa bawat opisina upang pagtibayin ang mga nararapat isagawa para sa ika-22 araw ng Hunyo ngayong taon. Bagamat kasalukuyang naghahanda pa ang bawat ahensya, inaanyayahan ng publiko na manatiling nakaantabay sa anunsyo ng pamahalaan para sa mga patakarang pantrapiko at iba pang paalala ukol sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibayong dagat, naiuwi na sa bansa ang 13 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog na tumupok sa isang building sa Kuwait noong araw ng Kalayaan. Sa tala, 11 Pilipino ang naapektuhan kung saan 2 pa ang nasa kritikal na kondisyon. Ito'y ayon sa Migrant Workers Office sa Kuwait.
Bagamat masalimuot ang sinapit ng mga kababayan nating OFWs, titiyakin naman ng Overseas Workers Welfare Administration na matatanggap ng mga naiwang pamilya ang kaukulang tulong at benepisyo sa lalong madaling panahon. Para sa lagay ng panahon, nagpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng Timog Luzon at Visayas. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Bahagyang maulap na papuwi rin naman na may pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Western Visayas, natitirang bahagi ng Mimaropa, Cavite, Laguna at Batangas. At posibleng flash floods naman sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. BSP inilunsad ang pagsisimula ng Finance PH Hackathon. Dalawamput-anim na pasahero at crew ng nasirang barko sa Siquijor na iligtas ng PCG. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Panibagong mga kaso ang posibleng kaharapin ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos lumitaw sa investigasyon na may koneksyon umano ang alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Narito ang ulat. Human trafficking at money laundering. Ito ang posibleng kaharapin ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang pinahayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston John Casio. Ito ay kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa koneksyon ng alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Pagsisiwalat ni Casio, mayroong hawak na ebidensya ang PAOK. Base umano dito ay lumalabas na may partial ownership ang mayora sa lugar kung saan naganap ang mga iligal na aktibidad. Ang tinutukoy na lugar ay ang Baufulan Development na nasa likod lamang ng munisipyo ng Bamban. Matatanda ang dinepensahan ito ni Guo na naibenta na niya umano ang shares niya dito bago pa man siya naging mayora noong 2022. Kumpiyansa ang PAOK na mahihain na ang kasong human trafficking at money laundering ngayong linggo laban kay Guo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat upang tugunan ang pagkalat ng mga peke at ipinuslit na sigarilyo ay magtatatag ang Philippine National Police o PNP ng malawakang kampanya laban dito. Alamin ang balita mula kay Daniza Lopez. Matapos ibahagi ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang bilyong pisong halaga na nawala sa kita ng gobyerno dulot ng mga peke at puslit na sigarilyo, ay ipinag-utos si Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang paglulunsad ng malawakang kampanya laban dito. Ayon sa BIR, ang halaga na nawala sa kita ng gobyerno noong buwan ng Enero hanggang Abril ay umabot sa mahigit 6 na bilyong piso kung saan nagre-resulta ito sa pagkalugi ng pamahalaan. Kaya't bilang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng iligal na gawain ay nais ni General Marbil ang pagpapainting sa surveillance at mahigpit na border controls sa lahat ng unit ng PNP at law enforcement agencies bilang bahagi ng kampanyang kontrapeke at puslit na sigarilyo. Payag ng hepe, layon din ito na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko kasabay ng pagpapanatili sa maayos na daloy ng ekonomiya sa bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 26 na pasahero at crew ng nasirang passenger vessel malapit sa Port of Larena sa Siquijor nitong kamakailan lang. Nakaranas ang passenger vessel ng fuel injection pump malfunction habang patungo sa Tagbilaran, Bohol na siyang naging dahilan upang ma-stranded ito sa dagat. Kasunod nito ay agad naman nagsagawa ng rescue operations ang PCG gamit ang BRP Cape San Agustin. Matapos matiyak na nasa maayos na pisikal na kondisyon ang mga pasahero at tripulante, hinila ng Responding Coast Guard Team ang nasabing barko sa Larena Port para sa mga kailangang kumpunuhin. Sa iba pang balita, nakipag-ugnayan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa International Finance Corporation ng Japan para ilunsad ang kauna-unahang hackathon sa Open Finance Philippines. Ang hackathon o isang Code Fest ay isang paligsahan para sa mga programmers na naglalayong paigtingin o gumawa ng mga bagong software program. Ang detalye ng nasabing paligsahan ay kasalukuyang nakatala sa inyong telebisyon at ang registration ay nagsimula na ngayon para sa mga nais lumahok dito. Mismong ang Embahada na ng China sa Pilipinas ang nagsabing ipagbawal na ang operasyon ng Pogo sa bansa. Aniya, ito ang ginagawang kuta ng mga malalaking mga sindikato at kriminalidad. Para sa detalye, narito ang ulat. Umapela ang Chinese Embassy na tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang pahayag na ito ay matapos ang kabi-kabilang raid ng law enforcement agencies sa mga iligal na operasyon ng POGO. Napag-alaman sa mga raid na ito ang mga insidente ng torture, money laundering, kidnap for ransom, human trafficking at iba pa. Ayon sa Chinese Embassy, ang mga naiulat na POGO hubs ay nadudungisan ang imahe hindi lamang ng China kundi ng Pilipinas. Nakasisira din umano ito sa relasyon ng dalawang bansa. Sa tala ng Embahada ng China, mahigit 3,000 Chinese nationals ang naiulat na kabilang sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga POGO simula noong 2018. Matatanda ang ilang mga senador na rin ang nagsulong na ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Ipinanukala ding iakyat na ang isyong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit wala pa siyang pahayag ukol dito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Muling ipinaalala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na isang scam ang kumakalat na tulong pinansyal sa platapormang TikTok na handog umano ng kagawaran. Ang ulat tunghayan kay Daniza Lopez. Ipinabatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na huwag maniwala sa mga kumakalat na post ukol sa anumang tulong o ayuda mula sa hindi opisyal na account ng kagawaran sa platapormang TikTok. Ito'y matapos ipaskil ng isang TikTok account na nagngangalang Philippine Go Today ang proseso ng pagkuha sa tulong pinansyal para sa mga mag-aaral kung saan kinakailangan umano magparehistro online sa link na mayroon ito. Mariing ipinaalala naman ng DSWD sa publiko na hindi dapat basta-basta magpipipindot ng link dahil maaari itong naglalaman ng virus at manakaw ang personal na impormasyon. Patuloy din ang paalala nito na hindi naayon sa batas ang paghingi ng personal na impormasyon online para sa isang aplikasyon dahil sa Data Privacy Act. Hinikayat naman ng DSWD na i-report ang nasabing peking account sa TikTok dahil nagkakalat din ito ng maling impormasyon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kaparehong issue, muling nagpaalala ang MMDA sa publiko na mag-ingat sa muling kumakalat na bagong text scam. Narito si Princess Castro para sa detalye. Alinsunod sa muling pagkalat ng scam text messages na modus ng ilang kawatan, nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na mag-ingat at huwag basta-bastang maniwala.
Laman ng mensahe ay ang pag-aanyaya na magbayad ng multa sa pamamagitan ng link na nakatala sa detalyeng ibinigay. Ayon sa abiso ng ahensya, ito ay isang scam at walang ganitong notice na ipinapadala o galing sa kanila. Dahil dito, mariing paalala ng MMDA na huwag pindutin ang mga kahina-hinalang link upang makaiwas sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon, gayon din ang pagkakakompromiso ng online at bank accounts. Ayon pa sa ahensya, sakaling makatanggap ng kahina-hinalang mensahe o post sa social media, maaaring tumawag sa MMDA Hotline 136 o magpadala ng mensahe sa kanilang social media official account na naka-verified upang maberipika ang impormasyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tila hindi nakalusot ang isang sasakyan ng Department of Health o DOH sa EDSA busway matapos magsagawa ng aktibong operasyon ng panghuli ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI kahapon, ika-17 ng Hunyo. Isa lamang ito sa 34 na nahuli dahil sa pagdaan sa busway ng hindi otorisado kung saan naisyuhan ang mga ito ng Temporary Operators Permit o TOP at disregarding traffic sign violation. Paalala ng SAIC, ang maaari lamang dumaan sa bus lane na opisyal ng gobyerno ay ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Supreme Court Chief Justice. Susunod sa News Force. Quezon City LGU target ang full solar power sa mga city-owned buildings sa taong 2030. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa patuloy na pag-angkin ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Ikalawang album ng Enhypen na Romance Untold nakatakdang ilabas sa Hulyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Higit na 1,000 katao ang nagmarcha mula Espanya hanggang Menjoles sa Maynila bilang pagprotesta ng patuloy na pag-angkin ng China ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang protestang ito ay bilang pagkondena din sa mga insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at mangingisdang Pinoy. Panawagan din umano ito sa mamamayang Pilipino na magkaisang ipagtanggol ang karapatan at soberanya sa teritoryo ng Pilipinas. Ito naman ang reaksyon ng grupo sa kamakailang regolusyon ng China na pag-detain sa mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa West Philippine Sea. Ang ating pong standing ko sa regulasyon na ito ng China, ito po ay ating kinisundin na. Hindi po natin ito kinikilala sapagkat sila po ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Andun po ang ating Philippine Coast Guard para protektahan ang ating mga mangingisda, ngunit hindi ito sapat. Ito po ay kailangan pa rin ng boses nating mga mamamayan upang iparating sa Pangulo at sa buong mundo na tayo ay tutol sa ginagawa ng China na pambubuli sa ating mga kababayan. Samantala, nitong kamakailan lang ay nilagdaan ng Coast Guard District Eastern Visayas at Municipality of San Miguel Leyte ang isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagtatayo ng Coast Guard Substation sa pangunguna ni Commander CG Commodore Romeo Pulido Jr. at San Miguel Mayor Norman Sabdao. Alinsunod sa nasabing MOA, gagamitin ang PCG ng opisina sa Barangay Santa Cruz
upang pahusayin ang pandagat na presensya at kakayahan sa pagresponde ng munisipyo upang mapabuti ang kaligtasan at proteksyon ng mga residente sa baybayin. Ayon sa Coast Guard, ang pagsisikap sa pagitan ng PCG at ng LGU ng San Miguel ay magpapaigting ng kanilang dedikasyon sa pagsusulong ng maritime security at pangangalaga sa kapakanan ng komunidad. Upang patuloy na maisulong ang Green City sa ilalim ng environmental initiatives ng pamahalang lungsod ng Quezon. Target nitong maging full solar-powered ang mga pampublikong establishmento ng pagmamay-ari ng Quezon City. Tunghayan ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Target ng Quezon City Government na sa taong 2030 ay full solar-powered na ang mga city-owned building ng lungsod. Ito ay alinsunod sa environmental initiatives ng pamahalaang lungsod ng Quezon para makatipid at makabawas ng konsumo ng elektrisidad. Sa kasalukuyan, 3 gusali na sa City Hall ng lungsod ang solarize kung saan halos 600 photovoltaic solar panel na ang naka-install sa mga pangunahing gusali ng City Hall. Habang ang 15th-floor high-rise main building naman ay may 180 panel. Legislative Building na may 108 panel at humigit kumulang 290 panel ang na-install sa Treasury Building. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng kanilang QC Solarization Program ngayong taon para mabawasan ang pagdepende sa non-renewable energy sa lahat ng mga gusali, ospital at paaralan sa pamunuan ng lungsod. Ayon naman sa City Engineer ng QC, ang 3 gusaling nilagyan ng mga solar panel ay maaaring makatipid ng hanggang 1.2 milyong piso sa kuryente taon-taon, kabilang na ang pagkabawas sa carbon footprint ng lungsod ng hanggang 125 tons. Samantala ngayong taon, higit 1,000 solar panel ang planong i-install sa mga pampublikong ospital at paaralan sa lungsod. Kaugnay ng planong ito ay balak nitong makipag-ugnayan sa Meralco na magtatag ng one-stop shop sa City Hall para gawing simple ang paggamit ng solar energy at net metering applications para sa mga residente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa balitang sports, sa pag-arangkada ng Langoy Pilipinas Class ABC Novice Swimming Competition sa Marikina Sports Complex nitong linggo ay nagpahatid ng suporta ang Philippine Sports Commission sa Patimpalak. Makaraang dumalo si PSC Chairman Richard Bachman nitong Lunes, 17 ng Hunyo. Mahigit 450 batang manlalangoy ay 17 pababa mula sa iba't ibang club sa buong bansa ang nakilahok kung saan sila ay nahati sa 3 kategorya, ang Class A, B at C. Layo ng swimming cup na ito na makalikom ng pondo na ibibigay sa 8 indigenous people ng Mount Pinatubo sa Capas, Tarlac. Bilang tanda ng comeback ng K-pop boy band na ENHYPEN ay inanunsyo ng ahensya ng grupo ang nakatakdang pagre-release ng pangalawang full album nito sa Hulyo sa pamamagitan ng isang notice sa isang fan community app. Ayon sa agency nito, nakatakdang ilabas sa 12 ng Hulyo ang album na Romance Untold at magsisimula rin ang pre-order nito sa Lunes, 17 ng Hunyo. Ang Romance Untold ay kasunod ng debut studio album ng grupo na Dimension Dilemma na inilabas noong Oktubre taong 2021. Ang bagong release na ito ang magiging ikatlong full-length album ng ENHYPEN matapos ang release ng Japanese language album na Sadame noong 2022. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pinoy seafarers na sinalakay sa Houthi balik Pilipinas.
Mga labi ng OFWs na nasawi sa sunog sa Kuwait na iuwi na. PAOK, posibleng kasuhan ng human trafficking at money laundering si Mayor Alice Guo. Chinese Embassy na nawagang ipagbawal na ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Mahigit 1,000 katao nagmarcha sa Maynila bilang protesta sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. BSC sinuportahan ang paglulunsad ng larong Pilipinas Swimming Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.